Yun ang routine ko na every morning. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, everyone. Good morning to all my friends and friendship all over the world. Thank you for watching and shout out all of you and always take care everyone and always be happy and pretty. Kahit ano man ang mangyari, huwag kalimutan ang lipstick. My friends and friendship, it's morning, 6 o'clock in the morning. Waking up very early dahil may pasok si Zoe. Kaya, pero, hindi na pala, 6 o'clock ako nagising, ngayon is 7 na. Si Zoe is getting ready na para sa school. At mayroong recollection day sila ngayon, preparing for sa kanyang ano tawag nito, yung first chem yan. So my friends and friendship, kumusta ang lahat? Sana ay lahat ay okay, walang sakit, at sana ay happy. Si Mama Ella is still survivor. Sige pa rin, kahit ano nga problema, ang problema din pinagdadaanan dahil may sakit si Papa Dudes, ay yun, kinakaya pa rin ni Mama Ella. Mama Ella is always a fighter. Kaya, don't worry my friends and friendship. I am okay. Kahit papano si Papa Dudes ay nakakapaglakad-lakad, pero he's not feeling well. May sakit pa rin siya na dinadala niya, lahat nagsasacrifice siya sa ngayon. Pero only praying to God na hindi naman ako hinging sa paggaling, kundi yung kakayanin niya. O diba? My friends and friendship, at ako ngayong umaga ay iinom ng kape dahil it's morning na. Open natin ang blinds, my friends and friendship. Look, ang panahon, my friends and friendship. Mainit ngayon. Mainit kami, warm kami ngayon. At least maganda ito kaysa sa ulan at cold. Ayan, ang ganda ng panahon. At ito'y nanonood ako ng news at magtitimpla muna ako ng coffee. Pero bago ang lahat, my friends and friends. Hi, Zoe! Zoe may sipon, but Zoe is going to school. So I have reconciliation today. Oh, you have a reconciliation today? Yeah. Oh, yun ang sapatos sa sinabi ko. Ayan, papasok ko sa. You don't forget to say bye-bye to Papa. Papa is awake. He's sitting down on the bed. Ayun. Tinuturuan kasi yan namin na every time na pumasok sa school, huwag kalimutan mag-say bye sa papa niya. Ay, ngayon ay ililigpit ko muna at ililinisan ko muna itong lababo namin. At magsasaing ako dahil wala na kaming rice. Para kung sinong gustong kumain, ay ready na. Okay. So ito muna. Kaya hugasan ko muna ito. Ayan. Kumain na si Zoe ng oatmeal, itlog at saka bread.
palabok. Jollibee na palabok. Kagabi ang kinain ko lang, my friends and friendship, ay ano. Teka, initin ko lang to. Ano kagabi ang kinain? Sag. Initin ko siguro to para mag-init. Yan, ininit ko muna, my friends and friendship. Tatlong itlog ayaw niyang kainin yung pula. You can do it, but yesterday was a warm one. Today will be a little bit warmer here. It looks like everything's falling into place. The warmest day will be today. Don't be Warm surprised daw if some ngayon. temps drop 15, maybe 20 degrees tomorrow. It's kind of the way it's looking. San Francisco had rain 8 days ago. They may get drizzle tomorrow. I think they'll get light rain Thursday. So that'll end the streak at 8 or 9 days. So not too long, not too bad there. But yeah, we're in for a dramatic change starting tomorrow. Tingnan natin. 50s, 60s, couple of 40s. A little bit Santa Rosa right here. Not the whole 50s, maybe 50s, but that's the key. That offshore breeze is already keeping a lot of tension in the city and around Oakland, both the upper 50s and 60s. Not much Natin para mag-halo. Today temperatures will rocket up here. Cool morning, then all of a sudden a little warmer zone. But it'll be nice for all your temperatures, well above average. But tomorrow they start to fall off the table. 80s today. Nagugutom, tamang-tama, nagugutom na talaga ako. We're off to the East Bay. Today is busier than yesterday, Steve. And, you know, right now, Sa akin ito mamaya. Ito ang pakain ko kay Papa Dudes mamaya. it gets better in Berkeley and on 680 it looks okay. Ano na siya? But there's a bigger battle earlier crash. It's not until you're in the middle of the bridge or until you're on the right side of the road there, so to speak, getting over to Safety Bell. And if you're driving Sarap on to sa 80, toasted bread. out of the San Leandro area heading south, I do Nag-toast want to ako. mention that at the Bay Bridge Toll Plaza, we have a backup to the maze. 7:31, let's get back to the headlines. Nanonood kasi ako ng news dito sa US. Yun ang routine ko na every morning. Ang manonood. Ay, kaya alam ko mainit ngayon ang panahon. Dahil dito sa news. Tara, mag-breakfast na tayo, my friends and friendship. Sarap ng palabok. Sabi ni Papa Dudes, kumain na daw ako muna. Ito ang aking bread, yung tinoast ko. Sarap ang palabok ng Jollibee. Santa Rosa School District, especially in the last year, with reports of on-campus stabbings, weapons on. Sikat na sikat talaga ang Jollibee dito sa California. The district thinks the SRO. Lalo na sa mga Pilipino. Ang sarap kasi ng ano nila. Ibang lasa ang ano ng Jollibee. Mapa-spaghetti, palabok at chicken, ang sarap. Sa mga lugar ninyo dito sa Amerika, kung saan kayo, may mga Jollibee din kung ba kayo dyan. Masarap talaga ang Jollibee, my friends and friendship. Dito sa California, isang Jollibee dito sa amin, sa may Concord, at isang Jollibee din doon sa may Brentwood, bali malapit din dito sa amin, at meron din sa Vallejo. Yan ang location ng mga Jollibee dito. Shoutout pala sa mga taga-Jollibee Concord. Tapos nako, hindi ko na maubos. Hanggang doon lang ang aking pagkain. Pero gutom na gutom kanina, kakumuha ko ng madami. Talagang gutom talaga ako. Ibusog na. Sana makauwi ako. Okay na si Papa, kaya hindi pa siya okay kasi may friends and friendship. Mga importante ako mga gustong gawin doon. Ang aking mga, mayroon akong lalakarin at gusto ko may papagawa ako doon sa bahay namin. Gusto kong palagyan ng flooring. Yung outdoor, di may ano doon eh, simentado na yung paikot. Pero gusto kong lagyan ng tiles.
Napang outdoor talaga ang napay. Sabi ko nga, ngayon sabi ko kay Papa, mag-ano ako magkukuha ako ng driving exam. Yun bang written muna? Sabi, maano kaya ako? Sabi ko, dahil 17 ako. Oo naman sabi niya, dahil bata ka pa naman tingnan at saka malakas ka. Gusto ko mag-take ng written test sa driving. Hirap talaga. Ang mali ko talaga, my friends. Siyempre ako nag-drive. Hindi ako noon kasi pag sinabi noon ni Papa doon, wag kang mag-drive. Wag na. Ako lang ang magdadrive sa'yo. Okay na ako noon. Okay na ako. Pero hindi ko inisip ng tagal, mahabang pag-iisip na ito palang kahinatnan. Hindi ako nagdadrive. Si Papa Dudes, nahihirapan din. Minsan siya ang nagdadrive kahit hirap na hirap. Kasi pag walang mga anak, yan ang tuturo ko sa inyo, ang sasabihin ko sa inyo, sa mga hindi pa nakarating dito na may papers ng papapunta na dito, yun talaga mag-aral kayo na mag-drive. Kahit 40 years old na kayo, ang hirap talaga. Dahil sana kung ako, hindi nag-depend sa asawa, nagdadrive na ako. Kulang na ako sa practice sa mga busy na lugar. Nagdadrive na ako. Nandun ang takot lang sa isip ko. Yung takot ako, baka mabanggaan ako o baka mabangga ako. Yung mang takot. Pero ang takot ay nasa isip lang, di ba? Yun ang sabi sa kanta na, ang takot ay nasa isip lang. Correct yun. Kaya dapat hindi ko sinunod si Papa Dudes noon. Nagsisisi man ako noon, pero hindi pa huli ang lahat. Kaya mag-driving, talaga ako, written driving. Mag-test ako. Makapasa pa kaya ako. Palagay ko. Pero try ko. Kaya wala sa akin magdadala doon sa DNB. Si Papa lang naman ang nagtsatsaga sa akin magdala. Bahala na kung ano ang mga. Pero gusto ko talagang mag-drive ngayon. Madali lang dito, my friends and friendship, mag-drive dahil puro automatic ang sasakyan. Kaya lang, patapang-tapang ng loob dahil sa kadami-daming sakyan. Pero easy lang naman eh. Pagdating ng stoplight, pag pula, hindi ka naman tatakbo. O pag green na, saka ka naman tatakbo. Kaya yun ang kailangan ko talaga. Welcome back to Mornings on 2 at 7:43. Ito lang ang ginagawa pag sa umaga na Maganda po yung kanilang tulog pa sila, pumasok na sila sa school, si Zoe. Paisi-isi lang ako dito nakaupo. Papa na Dudes naman, nandoon pa sa loob ng room. Kumain siya ng 2 Skyplex at coffee kanina, kuminom ng pain aid na gamot. Si Papa Dudes kasi, my friends and friendship, ay marami ng sakit na iniinda. Hindi lang basta sakit, kundi talagang kung baga ay parang dinudugtungan na lang ng gamot ng doktor, ng hospital si Papa Dudes. Nagsisikap pa rin siya na maging malakas at buhay pa, na makikita pa na habang lumalaki ang mga apo. Pero nagsasacrifice talaga siya sobra. Naawa din ako sa kanya, pero wala naman akong magagawa. Basta kung ano lang naramdaman niya, yung inaano ko lang, kinukomfort ko lang. Wala. Okay naman siya. Nagsisikap talaga siyang na pumunta dito. Sakit siya na kumain. Kasi sabi ko sa kanya, huwag kang tulog ng tulog. Hanggat maaari na naglalakad ka, ay maglakad ka. Yun. Hindi ko na masasabi sa inyong lahat dahil masyado ng personal ang lahat-lahat. Pero pray na lang tayo. My friends and friendship, tulungan mo na. Hindi ako magdasal na sana mababa ang buhay ni Papa Dudes. And maraming salamat sa inyong lahat. Ikaw, magmanunood mo na ako ng TV. Tapos na akong kumain. Ito, paupo lang muna habang sinasamantala ko ang time na hindi pa busy. Kaya dito lang ako papanood lang muna ako ng TV. At si Papa doon yun ako galing. Tumawag kasi yung anak mong lalaki na siya ang nag-check sa Papa niya. Parati kung kumusta. Siya ay nice din. Kaya tine-check na. Sinasabihan si Papa niya na sabi niya maglakad-lakad ka kahit baby step lang. Ang importante nagsisirculate ang mga dugo mo sa katawan dahil once nga may kaunting sugat ganyan sa paa at nakaupo ka lang na hindi ka gumagalaw ay hindi gagaling at lalala. Kaya kailangan ang circulation ng dugo pamamagitan ng paglakad-lakad. Tama naman. Kaya ngayon ay maaraw kasi sabi ko lumabas tayo at
pagtapos mong maglakad-lakad dito ay pupunta tayo doon sa labas at itutulak ko siya sa wheelchair. Pagpunta namin sa casino ay naka-wheelchair din siya. Gusto ko lang na kung kay Papa Dudes na happy siya pag nag-casino ay ako rin. Yung gusto namin yung nag-ano ang utak namin na hindi lang kami sa bahay, na hindi lang ako na nag-aalaga kay Papa, doon lang ako nakatutok at hindi lang si Papa nakaupo at nagpapakiramdam ng kayang sarili na kung ano ang naramdaman. Kaya nilabas kami ni Chanel. Kaya sabi niya, pa, sabi ng anak na ni Chanel, punta tayo ng casino. Naku, happy talaga. Pati ako happy din. Dahil dito lang kasi kami sa bahay. Sabi niya, wala akong pera. Sabi niya ng ganun. Sagot ko, ako bahala. Aba? Kaya umalis kami nung isang araw, linggo. Ako bahala. Sabi ko nga, binigyan ko siya ng 150. Dahil may mga bonus play naman. Butin lang wala kaming gas na binibili dahil Tesla ang sinakyan namin. Valley parking lang namin ang sasakyan. At doon, tinutulak ko sa wheelchair doon pa sa casino. At siyempre, tinitingnan naman ng tao. At sabi ko kay Papa, you're so proud dahil ang nagtutulak ng wheelchair sa iyo ay ang ganda. Yaman. Naka-lipstick at nakabihis. Sabi ko, ayaw ko yung hindi ako nagbibihis. Gusto ko ako nakabihis ako, nakuntodo ako. Dahil para hindi ang tinitingnan nila na, uy, nagtutulak ng wheelchair, siguro ano to, yung ano lang sila, pareho matanda na, ay ayaw ko yung tanggapin, yung ganon. Kaya ako nakalipstick, nakabihis ako ng todo, hindi ko lang nakuha na ng picture. Kung todo talaga. At yun, nag-enjoy naman kami pareho at sabi ni Chanel, next time, sa mga end of the month, punta tayo. O sige, sabi ko, at makapagbihis din ako, ang dami kong damit na kailangang bihisan. Dito na kami ni Papa dito sa labas. Nakaidlip ako sandali kasi masakit ang ulo ko. Parang pinahinga ko lang siguro, parang nawala na din. Yung counting pahinga lang. Kasi na-overstress ako sa maraming mga appointment na tawag dito, tawag doon. Hindi ko na alam kung paano ko i-handle. Dahil siyempre, naghanap ako ng spot kung anong date, anong araw. Naghanap ako kung sino ang magdadrop sa doktor. Yun bang na-stress ako maaga pa. Kaya masakit ang ulo ko. Kaya nang pinahinga ko, ay nawala naman. At ito kumakain na din si Papa Dudes. Papa, say hi. Okay, si Papa Dudes. Diyan na kumakain ng pagkain niya is toasted bread at ang papalabo. Kaya manonood muna kami. Maglalaga tayo ng karni ng baka. Pinakulo ko lang, hindi ko na ginisa. Diniretso ko na lang sa kumukulong tubig. Papakuluan lang. Papalambutin. Kayat ko na yung papaya. Nag-insight ako dito at papaya. Papaya ang ating gulay. At ito lang mag-itsay. Ito lang. Nilalaga ko na siya. Masarap kaagad. Snack muna tayo ng Skyflix. Kanina pa akong 7:30 kumain ng almusal. Ang almusal ko is palabok. Sa Pilipinas, mas gusto ko ang Skyflix doon. Ito parang hilaw, oh. Mas gusto ko doon ang Skyflix dahil medyo parang brown, yung medyo may sunog-sunog. Ito ang putla-putla, parang minadali lang. Malinamnam kasi yung parang may sunog-sunog. Ang ganda ng
panahon. Maaraw. Hindi ko pa nailigpit doon ang aking pinilutuhan kahapon. Inaantok talaga ako. Kasi, siguro mga 5:30 nagising ako dahil si Papa ay masakit daw yung paa niya. Kaya pinakain ko muna siya at pininom ng gamot ng pain aid. Pero dapat, ang gising ko ay 6 o'clock kasi nagpapakain ako kay Zoe at may pasok. Alam niyo, my friends and friendship, namimiss ko talaga ang Philippines. Talagang, siguro kung hindi lang nakasakit si Papa, nakauwi ako. Marami akong mga na-vlog. Ang problema ngayon ay hindi ako nakauwi. Dahil pag umuwi ako, wala naman si Papa ang makasama. Walang may titaker. Bukas mayroong pupunta dito nga physical therapy. Physical therapy yun ang magte-therapy sa kanya sa paglalakad. Mga anong mga problema ay papunta dito ang nurse at ang physical therapy. Kaya mabuti yun. At pero sa gabi naman, ako ang nagpe-peritoneal dialysis sa kanya. Dialysis kasi siya. Nalala ko noon na naririnig ko lang ang sinasabing dialysis. Pero hindi ko in-expect na ako pala ang nagda-dialysis sa asawa ko. Dahil, alam mo, ang ambisyon ko talaga ay magiging nurse, my friends and friendship. Gusto kong maging nurse talaga, nagtatrabaho sa ospital. Sa kahirapan ng buhay, hindi ko nabigyan ng pagkakataon ng sarili kong mag-aral ng nursing. Kaya sabi ng asawa ko, dahil ang asawa ko ang nagpaaral sa akin, ay kung anong course ang gusto ko. Ang kaya lang niya ay magpapaaral ng magiging bachelor degree, yung Bachelor of Science in Bachelor of Science in Education, Bachelor of Science in Home Economics. Ang nagustuhan ko is, sabi niya mas mabuti pa siguro mag-Home Economics ka nilang Bachelor of Science in Home Economics. Nakagraduate ako ng Bachelor of Science of Home Economics na may asawa na pag nabubuntis, nag-stop na naman ng pag-aaral ng mga 3 months or 1 semester. Kaya, yung mag-aral ako ay matagal ako nakagraduate. Dahil may mga anak na akong nung nag-aaral ako. Ngayon, nung malaki-laki ng anak ko, ng 3 na sila, ay parang hindi ako happy sa course na kinuha ko. Yung parang nag-imitate lang ako sa sister-in-law ko dahil siya ay bachelor degree din ng Home Economics. Pero parang hindi ako happy. Parang may hinahanap ako. Sabi ko noon, pag nag-education ako, magtuturo ako ng physical education. Kaya nagkuha ako ng specialization, ang Home Economics. Sa Maynila pa ako nagkuha sa Philippine Normal. Parang 1 year lang yata yun. Nakuha ko ang special education na Bachelor of Science in Home Economics, specialized with physical education. Yun, nakatapos. Nung mag-aral ako, nakatapos ako doon, ako din nagtuturo sa isang private school din doon sa amin sa Aklan, isang Catholic school. Kaya turo ako ng physical education. Health education, physical education. Yun ang tinuturuan ko nang sa pumunta ko dito sa Amerika. Hindi ko naman in-expect na ang health education ko ay na-apply ko rin sa aking asawa na ako ang nagda-dialysis ngayon sa kanya. At ang mga anak ko na nag-aaral, sabi ko lahat kayo magda-nursing kahit magagapang kayo namin sa hirap. Kaya utang dito, utang doon. Sa mag-nursing kayong lahat. Ayun. Ayaw pa sana ni Bam, yung anak kong lalaking sabi ko, maganda yun. Pupunta kayo ng Amerika, mapapakinabangan yun ninyo. Ayun. Lahat sila. Ang, ilan ang nursing ba? Si Jarrell yung sa United Airlines, nursing graduate yun. Pero hindi nakatake ng board. Nag-take ng board, pero hindi nakapasa, ayaw na niya.
Kaya nag-apply siya sa United Airlines, gusto niya mag-travel lang. Pero kung tutusin, pwede siyang mag-take ng board kung gusto niya. Kaso ayaw na niya. Sabi niya, hindi niya ako tinanong kung anong gusto ko. Nilit ako niyang mag-nurse at least naka-graduate. Sumunod, yung panganay din, nursing din siya. Nurse din siya. Pero, hindi siya nakapasa ng board din. At nag-work din siya as parang nurse din dito sa isang hospital. Yung nursing assistant siya. Hindi siya CNA. Kundi, yun bang, ano ba yun? Dahil ano nga tayo yung ano ni Cheryl? Yung nursing, hindi siya, kasi pag nursing assistant, CNA, hindi siya eh. Yung parang, ano ba yun? Yung siya ang hahawak ng mga record ng mga pasyente doon sa hospital. Doon siya nag-hospital, ang amo niya is doktor. Pag may surgery ang doktor, siyang nagpe-prepare lahat doon. Parang nice na din ang sweldo niya. Kasi hindi ka naman matatanggap doon pag hindi naman nursing course ang iyong line. Kaya siya naka-ano doon. Pero sige, nagtitake siya ng board para ma-promote siya magiging nurse. Yung isa ko naman ay nurse siya sa Kaiser. Yung babae at yung pangalawa kong yung lalaki ko is nurse din siya doon sa Napa State. Pero nasa opisina siya na ang hinahawakan niya sa admission siya. Pero nurse siya. Pero yung isa kong si Judelia, yung skilled nurse, talagang nurse talaga siya. Yung sa floor talaga siya. May pasyenteng hinahawakan. Yun din yung isa sa San Quintin. Mayroong isa din na babae. Kaya si Jarrell, nurse din pero hindi siya nagpa-practice as a nurse. Si JR, nasa Jollibee. Yan my friends and friendship. At least happy na din ako at lahat sila stable naman. May mga anak na din. Hindi naman madami ang mga anak. Tig isa o dalawa lang ang mga anak. Kaya si Mama Ella minsan ang nagtitake. Yun, my friends and friendship ang about sa family ko, sa mga anak ko. Hinalo ko na yung papaya at matigas. Medyo malapit ng maluto ito. Malambot na. Pero papalambutin ko pa na yun ang gusto ni Papa. Yung masyadong malambot. Pahuli ko na itong pizza. Dadagdagan ko pa yan ng sabaw. May business permit ba kayo? May business permit ba kayo? Hindi, business... Papawan niyo ba? Pablock natin. Bali, walang tow trucks ang nadala ngayong hapon. Pangunin na lang. O, patuon nyo na rin. Pati yung... Nakita nyo naman sa competition ng mga tanong sa A. Ayan po. Yung traffic. Pag-assist nyo yung traffic. Peram na lang po ng driver's license. Peram na ng driver's license. Hindi. Wala. Nandito na yung Delta. Nakatulog ako, my friends and friendship. Sama-sama na naman kami dito sa kitchen. Nagkita naman kami dito. Ayan. Nagkita na. Full house kami ngayon. Si Jana, si Chanel, si Sorry, si Brian. Ako, si JR, at saka si Papa Dudes. Nandoon sila. Katulog ako pagkagaling sa appointment ni Papa. Ay parang napagod ako doon sobrang init. Ngayon lang kami nakatikim kasi ng init. Parating malamig kami dito. Merienda ako. Gising ko lang. Hindi ako minom ng kape dahil gabi na matutulog lang naman. Kaya ito naman kami. Bukas ng umaga yan. Pagkagising ko, wala na namang tao pag malis si Suli. Punta sa school lahat na pagpasukan sa trabaho. Ang naiiwan na lang ay kami lang ni Papa Dudes. Yun lang, my friends and friendship. Yun. Nakaupo ako dito at mamaya ikakain na kami ng dinner. Tayo.
Diba ang chicken? Dahil ay juicy. Mas malasag na rin. Pure beef. Si Papa doon sila ang hindi pa nakapag-dinner. Hey, tell her you wore your Ayaw pa niya. clothes. Busog pa daw siya. Wala akong gana kumain. Kakaunti lang kinain ko. Yung sabaw at saka rice. Kumain ako ng cereal at saka na may milk para masustansya yung milk. Naka-workout clothes ako ay. What's The last na session. it's Cheryl Vlog to. Dara. I said ang hanap name. Share ball ako eh. Cheryl Bolano Travel Vlog. Abang tingnan niyo, panoorin niyo my friends and friendship. Cheryl Bolano Travel Vlog. Or Chichi Vlog, Cheryl. It's 7 o'clock. Ay, 8 o'clock na pala. Ano kain mo, Je? Yan si JR. Si Papa na lang hindi pa naka-dinner. Kaya ayaw kong sundan si Papa na kung anong oras siya kakain. Dahil nalilate ako sa pag-inom ng ating gamot kung si Papa ang antayin ko. Right, my friends and friendship. Nag tayo ng gamot. Gabi na. Ito yung table na sewing ginagawa ng homework. Nako, Diyos ko. Gulo-gulo na naman. Puro na naman. Kalat. So, this is your homework now. Oh. Ay, may ginobra pat ako, bro. What? That's my homework? Yeah, look at that. No, that's I can keep it. It's 9 o'clock. Si Papa Dos kumakain pa doon. Magliligpit lang ako dito ng ipiprepare ko ang kanyang mga for dialysis. Mapakusina ako, mapakwarto. Parati nila ako maraming ginagawa. Ito yung nilalagyan ko ng tubig ang sipak. Hello! Shout out pala kay Olivia Miguel at sa kanyang apo na si Ethan. Shout out sa inyo. At ingat lang kayo parati dyan sa Parañaque. At dati doon nakatira nung bata pa kami, naman nung teenager pa ako, ang kapatid ko dyan nakatira sa Parañaque. Sa ano ba yung lugar sa Parañaque? Nakalimutan ko na, basta dyan kami noon nakatira. So, shout out sa inyo ni Ethan, kayo ni Olivia Miguel. Shout out sa iyo. Shout out din pala kay Merito Mildan. Thank you for watching. And shout out din kay Baby Duenas, kay Baby Ruth Duenas. Shout out sa iyo. Thank you for watching. Ingat lang parati. O, nakapag-put on ka na ng lipstick mo. Ako matutulog na kaya wala na akong lipstick. At shout out din pala kay Baby Ruth Duenas, at saka kay Bless Matos. Shout out and thank you for watching. At maraming salamat sa pag-watch niyo at pag-view ng aking vlogs at andyan kayo always. Thank you sa inyong lahat. At shout out din pala kay Henrietta. Shout out Henrietta. Ingat parati always. At shoutout pala sa aking kababayan na si Ems Resquites. Shoutout sa iyo. At sana'y huwag kang magsawa sa kapapanood ng aking vlog. Thank you sa mga pinapadala mo sa aking mga quotes. Thank you very much. At shoutout din at thank you for watching Joanna Carms. Shoutout sa iyo. At shoutout din kay Melcar M2C. Shoutout sa iyo. Shoutout din pala kay Kadoray. At shoutout din kay Chiquitit La Peritud. Shoutout sa iyo. Chiquitita Perez. Shoutout. Chiquitita Perez. Shoutout sa iyo.
Basta sa lahat ng nanonood ng aking mga vlog, sa mga viewers, sa silent viewers ko, sa mga followers ko, maraming salamat sa inyong kapapanood ng aking mga vlog. Kahit pa ambon-ambon lang, I thank you very much sa mga inyong pag-subscribe at pag-watch na kahit paunti-unti lang. Maraming salamat at kahit paano ay pinapanood ninyo ang aking vlog. Itong vlog kong ito, my friends and friendships, just only for fun sa sarili ko, na mag-enjoy naman ako at mabigyan ko rin kayo ng nai-relay ko rin kung ano dito ang nakikita at naobserbahan ko dito at sa aming pamumuhay ay makikita ninyo. At maraming salamat at pinapanood din ninyo. Ang vlog kong ito ay family lang at minsan pag lumalabas nagbablog din ako, pero kung wala dito sa bahay, it's only for Mama Ella's buhay dito sa Amerika. Yun lang ang Mama Ella's lifestyle. Pero pagluluto ay yung mix ng mga vlog ko at pag-aalaga ng apo at pag-aalaga ng asawa. Sana ay yung ibang mga hindi pa nakapag-subscribe at manood ang aking vlog ay mapapansin ninyo ang aking vlog din, na kahit papaano ay meron akong may ipapabot sa inyo sa aking sitwasyon din dito sa Amerika. Thank you very much and thank you for watching. And don't forget to subscribe Mama Ella channel, Mama Ella Bulano. Don't forget to like, share, and you can comment down below the box. Thank you at sa susunod kong vlog ulit. Bye-bye!